Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Katunying Antoinette Taberna at saka si First Lady Lisa Marcos. Nako, grabe ito. Pasabog, bagong pasabog ni Maharlika. Meron siyang inilabas na audio recording. Si First Lady, kausap niya si Katunying. Nako, booking, bistado ang kanilang mainit na relasyon. At the end of the conversation, may binanggit si First Lady Lisa na comment ng mga netizens, nakakadiri. So ano yung nakakadiri na salita ni First Lady Lisa? Pakinggan natin itong audio recording na nilabas ni Maharlika. Hi, Katunying. How are you? Okay, so this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya. Ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you. But don't say it came from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Para, actually, transcribe ko na yan. Ulit. One more time, saka papasok lang. Hi, Katunying. How are you? Okay, so this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya. Ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you. But don't say it came from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay? Ngayon mga kababayan, yung na yan, yung audio na yan, alright. Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Ayun. I love you. Booking na booking, grabe itong si Maharlika. Ang dami niyang bala. Dami niyang pasabog. I don't know kung matagal niya nang hawak yan. Kasi 2022 pa yan na audio recording. O bagong padala ng kanyang mga puting ahas. So, lalong bad shot na naman. Bad shot na naman si, I don't know, sinong bad shot sa kanila. Baka mamaya bad moods. Lalong mag-aalboroto sa galit itong si First Lady Lisa. Kasi ito na naman, parang dagdag na pambabas sa kanya. At lalong pumapangit si Maharlika sa patuloy niya na pag-expose ng mga kapalpakan ng First Lady. So, I don't know kung sino ang tunay na pangit. Sino ang mas maganda, Maharlika o First Lady? Kayo na ang humusga. So ito, ang nakikita ko dito, yung talagang very close working relationship. Okay, working relationship Hindi naman siguro yung I love you, parang pang I love you ng isang inahan sa kanyang anak. Ganun yun, yung I love you, hindi yung ibang anggulo. I love you, Tunying. Salamat sa ginagawa mo para sa akin. So, wala na ang chief of staff. Yun ang nabanggit. Ang tinutukoy dyan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez.
Kasi si Katunying ang bida-bidahan nun eh. Ang unang pasabog niyan na mayroong isang gabinete na matatanggal, isang abogado, ganun. Medyo blind item. Ba't lumalabas? Si Atty. Vic ang tinutukoy. Kaya nung una, halos hindi ako makapaniwala na sisibakin ni PBBM si Atty. Vic. Kasi ang tagal nilang nagsama, parang magkapatid. Ang lalaking tulong ni Atty. Vic sa pagkapanalo ni BBM, bakit niya sisibakin? Kaya nung una, halos hindi ako makapaniwala. But later on, lumalabas na totoo nga. Ito, ang daming paninira kay Atty. Vic. Sana yan, yung PPA, administrator ba yun? Yung Philippine Ports Authority, na may na-appoint, Pastrana, tapos pinalabas may conflict of interest na ang wife daw ni Pastrana at wife ni Atty. Vic, magkapatid. Yun ang pinalabas ni Katunying, sinuportahan na rin ni Thinking Pinoy. So, ngayon, napag-alaman ko, lately ko lang nalaman, na wala palang ugnayan. Never na may ugnayan. Napakalayo yung blood relationship. Yung wife ni Atty. Vic at ang wife ng Pastrana na yun, wala talagang ugnayan. Nalaman ko yan from various sources. So, paninira lahat pala yun. At ang ginamit na ahente, behikulo sa pabagsak kay Atty. Vic ay itong si Katunying. Yan ang lumalabas ngayon. Nung parang nag-resign na eh. Inunahan ni Atty. Vic bago siya sibakin ni PBBM, nag-resign. Kaya lang lumalabas na kahit nag-resign siya as executive secretary, ginawa pa rin siyang chief of staff. At napirmahan na yung appointment. Malala ko pa, si Mike Abe, nagre-reklamo kasi nasa Malacanang si Mike Abe, nasa PTV4 na. Napanood ko yung vlog ni Mike Abe, sabi na, anong nangyari? Nakita ko yung appointment mismo, yung papel, permado ng Pangulo. Bakit ngayon? Biglang nawala at hindi na matutuloy ang pagiging chief of staff ni Atty. Vic. Yun ang tanong nung una. Then lately, yan, yung mga revelasyon ng mga puting ahas ni Maharlika, yung nagalit, allegedly kasi si Maharlika lang nagkukwento nito, but I believe Maharlika. Sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Yung biyahe nila sa New York, ang malaman ni First Lady na pinirmahan yung appointment ni Atty. Vic as Chief of Staff, nagalit ang isa at ginumbag at na black eye yung isa. Alam nyo na yun, hindi ko na Kaya nung najumbag, wala, hindi na rin itinuloy yung pagiging Chief of Staff ni Atty. Vic. Kaya yun na, wala nang Chief of Staff. Talagang natanggal na si Atty. Vic. Nagtagumpay sila. Tapos, you let go. Parang, klaro dyan. Pinagpapahinga. Mag-ano ka muna. Mainit ka na. Parang ganun eh. Huwag ka muna. So, klaro na ngayon. Bistado ang samahan. Yung close, very close working relationship ni First Lady at ni Katunying. Meron pa yung mga documents na considered confidential. Nagkakaroon ng access si Katunying at saka Thinking Pinoy. So, ang daming question, paano nagkakaroon ng access yung dalawang vlogger? Mga civilian lang yan. Ngayon, maliwanag na, connecting the dots, dahil
napaka-close ni Katunying kay First Lady, kaya nakakakuha siya ng mga ganong dokumentos. So yun, ang very close working relationship. So ito, magtatatlong araw na ba ngayon o 2 araw pa lang yung full interview. Anong epekto yung pag-interview ni Katunying kay First Lady? Nakatulong ba sa administrasyon? Bumuti ba ang imahe ng Pangulo at ang First Lady? O lalong sumama? Well, depende sa inclination ng netizens. But to me, lalong uminit yung issue, lalo na yung relationship ni First Lady at ang BP. Kasi may nangyari na no, kailan ba yun? January, na papuntang Vietnam ata ang Pangulo. Sinadya talaga klarong-klaro sa video na dinedma ni First Lady si BP Sara. Hindi kinamayan. So, nakaka out of protocol. So, deny ang Malacanang na hindi. May mga paliwanag yan ni Executive Secretary Bersamin na hindi sinasadya yung pagdedma o something like that. Inamin ni First Lady sa kanyang interview na talagang sinadya niya, na hindi niya kausapin. Bad shot niya eh. Sinabi ba niya na si PBBM na mismo ang nag-caution, behave. Ibig sabihin, wag mong didmahin. Wrong person. Parang ganun. So, to me, instead na bumuti yung relationship ng Marcos and Duterte camps, lalong napalayo. Lalong uminit ang issue. Kaya ito, lalong napapag-usapan. Nagiging viral issue na ito sa social media. Pangatlong araw na ito na yun ang usapan. No? Pati na rin si ex-Senator Lacson, may nabasa akong post niya. Ang sabi ng ex-Senator, if all wives are as loyal to their husband, kagaya ng loyalty ni First Lady Lisa kay PBBM, nako, maswerte ang mga asawa dahil makapagtrabaho sila ng gusto, sitting pretty, di 4 na lang, gawin ng trabaho kasi may taga-depensa ng mga haters and bashers, something like that. So, ang interpretation ng karamihan, parang ito, pang-aasar ni Senator Ping Lacson kay First Lady, yung kanyang mga binitawang salita sa full interview ni Katunying. So, anong lesson natin dito? Walang sikreto na hindi mabubulgar. Ang dilim, tatalunin at tatalunin ng liwanag. Kaya ang katotohanan ang mas makapangyarihan kaysa sa mga kasinungalingan. Okay? So, salamat, Fair Lady Maharlika. Isa kang tunay na nagmamahal sa bansa. Ikaw ang modern day Gabriela Silang. Tuloy lang ang laban.